Ayan, so good morning grade 9. Tama? Ayan, so your activity, papakita ko lang sa inyo. This one. So, ang sabi niya dito, ang mga sumusunod na datos at impormasyon ay makapagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga sektor ng ekonomiya or sectors of economics. Bagamat hindi pa lubos na, natatalakay dito sa aralin ang mga konseptong kailangan upang maunawaan mo ang mga datos, subukin mong palalimin ang iyong kasanayan upang magsagawa ng analysis at magbigay ng sariling konklusyon batay sa mga datos na, inilalarawan. O, tingnan natin ha. Ayan. So, we have the growth rate by sector. So, year 1996, ang agriculture natin is 4.1. Ang industry is 5.5. And ang services is 6.4. Noong 1997, naging 2.6 ang agriculture. Ang industry naman naging 6.8 and ang services naging 5.5. 1998, ayan, naging negative na siya and ang services is 3.5 na. And 1999, 6 ang agriculture, ang 6% and ang industry becomes 0% and services is 4.4. So anong nangyayari? Noong 2000, 2.3 and 4, tapos naging 4.4. So as you can see, starting from 1996, bumaba noong 1997, bumaba ulit noong 1998, pero noong 1999 tumaas, and 2000 tumaas. So anong nangyari? Ayan. Tumaas. May bumaba, may tumaas. Tingnan natin naman dito. So, output of services sector in more than half of nation's production. Ayan, so yung green is agriculture, nakita nyo, medyo bumababa. Yung industry, tumataas. And yung services, medyo tumaas, bumaba, tumaas. So, ano yung pwede natin maging conclusion dito? Ano yung mga sinagot-sagot nyo doon? Kung ano, Sir, wala. Wala? ano, mas bumaba ang services, sabi ko. Mas bumaba ang services? It can be? Yes? It's your own idea naman? So yung ano, nung nagpaturo ko ang sinabi sa akin, binatay namin dyan sa bawat taon-taon. Ano, May? Binatay-batay namin. Kumaga sa, nung 1996, mataas yung ganon. Tapos, dun sa, walang parang nagbababa, taas lang, ganon lang. Okay. Ayan, kasi tignan nyo, nung 1996, 4.1 ang agriculture, yung pagtaas, tama? 4.1 yung pagtaas ng agriculture, and tumaas din ang services. So 6.4. Noong 1997, naging 2.6% na lang siya, pero tumaas naman ang industry. Kaya bumaba ang, ano ba yung tinatawag natin na industry? Industriya. Ano nga industriya? Industry. Ano lang. Ano bang industry? Hindi ko rin alam. Subukan natin i-google ha. Ano nga ba ang industry? So sa inyong palagay, ano ang industry? Or industriya? Industry or industriya. Ano nga ba? Industriya. Kapag sinabi nating industriya, it means, dito sa dictionary,
Ayun. So, kapag sinabi nating industriya, ayon sa larangan ng ekonomiya, ang iba't ibang uri ng pagmamanufaktura or pagmamanufacture at mga services ay pinaghihiwalay-hiwalay ng mga pangkat na tinatawag na mga industriya. So, ang industriya ay ang production ng isang kalakal na pangkabuhayan o paglilingkod na nasa loob ng isang ekonomiya. So, ano ang industriya? In other words, yun yung production or yung pagkalat ng services. Ayan, so mga iba't ibang uri ng industriya katulad ng pagmimina, pagsasaka, pagtutroso, ayan. So dito, sa batay sa ating Philippine Statistical Yearbook as compiled by Lee 2001, ano nangyari? Yung growth rate natin habang habang nadadagdagan yung industry or kapag tumaas ang industry or yung production, tumataas din ang serbisyo. Pero habang bumababa ang agriculture, and unstable. Habang bumaba ang agriculture, pero kung tumaas naman ang industry, tumataas din naman ang services. Pero kapag bumaba silang dalawa, bumababa rin yung serbisyo. And so para ano lang siya, parang weighing ang tawag doon? Weighing scale. Ayan. So kahit na bumaba, tumataas pa rin yung services. So anong pwede natin maging konklusyon? Dito Tapos nag-reply ako. Si Sir Sam. Any idea? Ano yung mga pwede natin maging konklusyon? Batay sa graph nandito. Tumaas. Tumaas yung Yung services. Kahit mataas yung service. Hindi pantay. Ay, sir, yan na nyo nga yung ulit yung isa. yung isa, yung graph natin. Ayan. Tumaas yung services ata At, 8.5. habang nadadagdagan ang Population. sektor ng agriculture, habang tumataas din ang industry, tumataas or umaangat din ang services. Yes. Pero lang naman yun, kasimple. Diba? Parang law of supply and demand din. Habang maraming bumibili, habang dumadami ang tawag dito, ang nabibili at bumibili, tumataas din yung rate nung mga serbisyo nila. Diba? So habang maraming kumakain, habang marami silang ini-stock, pinapaganda rin nila yung serbisyo nila. Parang ganon. Di ba ganon naman ang nangyari? So services overtook industry. So parang sa shawarma na lang. Di ba? Sa isang shawarma, kung maraming kunwari ikaw yung manager, habang maraming customer, habang marami kang binibiling product, pinapaganda mo rin lalo yung services mo para dumami pa yung kakain dun sa product mo. Something like that. So, ganun yung konsepto ng pagtaas ng services dito sa industry natin. So, ganun lang yung conclusion yan. So, tandaan, ayan ang focus at ODIWA sa pag-aaral ng economics ay kung paano tutugunan ang suliranin at pangangailangan ng mga tao sa lipunan.
And bilang isang agham, ginagamit ang economics ng scientificong pamamaraan. Ayan, tulad ng matalinong konklusyon, prediksyon at rekomendasyong pangkabuhayan. So, dapat alam nyo kung paano gumawa ng konklusyon at prediksyon. Halimbawa, uulan ba ngayon? Yes. Yes, kagad na. Yes. Ayan, Depende. depende. So, sa tanong pa lang na yon, pwede ka nang makabuo kagad ng isang konklusyon at rekomendasyon. Oh. So, dapat bilang parte ng economics, kasi di ba parte tayo ng economics, kasi tayo yung lipunan na gumagamit ng mga serbisyo. Di ba? Ayan. So, ang mga kasangkapan o ginagagamitan ng ekonomiya or ekonomista ay mga statistics, equation, or formula sa math, at mapanuring pag-iisip. Ayan. So, dapat be creative in thinking dito sa natin. So, kahulugan at sakla ng economics tayo. Lag. Sapi, sir. Chappy. Sabi. Ayan. So, kahulugan at sakla ng economics. So, simulan natin dito. Mga sangay at focus ng economics. So, ano ang pinili mong kahulugan ng economics? Doon sa ano natin. So, lahat ng nakalista ay maaring tanggapin doon. So, subalit iba-iba ang focus ng mga kahulugang nakatala. So, may naka-focus sa production lamang at nagpapalago sa kita ng individual o bahay, kalakalan o firm sa Ingles. Gaya ng bilang 2, 3, 4 doon sa ano natin. So, tinatawag itong microeconomics. Micro. Iba yung macro sa micro. Macro at micro. So, microeconomics na itinuturing na isang sangay din ng economics. Kung susuriin, yaong mga suliraning patungkol sa mga pagbili at pagbibili ng mga pamilihan o merkado, presyo ng bilihin, demand at supply, pagpapadali ng produksyon ng isang kumpanya o negosyante, at pagtaas at pagbaba ng presyo ay nabibilang sa microeconomics. Mas malaki kasi, pang buong bansa or pang malawakan na siya. While in macro, wait lang parang baliktad. Macro and micro. Micro, yan yung pang maliliit lang pala. And pag sinabi nating macro, yun yung pang buong bansa na. So, ayan. So, yung microeconomics na yan, ito yung sangay na pinag-aaralan kung paano magkakaroon ng malaking tubo mula sa maliliit na puhunan. So, paglago ng negosyo at malikhaing pagsasanib ng mga salik ng produksyon upang mapalago ang produksyon at kita ng individual na negosyante o ng mga bahay kalakal o establishmento. So, napapansin nyo ngayon, halos lahat na ng nanay or lahat na ng pamilya ngayon halos nagbebenta ng or may negosyo na. Online selling, nagbebenta ng halaman, gumagawa ng paso. Di ba? So, small businesses lang siya. Unlike sa mga, Coca-Cola, di ba? Yun na yung mga tinatawag natin na macro kasi pang malakihan na siyang kumpanya. Pero ngayon, tinutukoy ng micro yung maliliit na negosyo. So, paano ba ito mapapalaki or mapapalago? Paano ba kikita? Or paano ba magkakaroon ng kita ang isang negosyante? Tulad na lang ng I think Mama ni Kenji. Di ba? Ano yung mga binibenta ni mama mo? Mga halaman. Paso, di ba? So, ano yung mga nagiging diskarte niya para dumami yung kita niya? Di ba? Something like nagpo-post siya sa Facebook. Di ba? Ayan, binibigyan niya ng magandang anggulo yung pagkuha. Di ba? So, those are so yun yung mga yun na pwedeng gawin para mapalaki
ang maliliit na puhunan or mapalaki yung tubo ng mga maliliit na puhunan. Kasi kapag maganda yung halaman, di ba? For example na lang, pag maganda yung halaman, mas pwede mo siyang ibenta ng mas mahal. For example, gagawa ka ng ano bang pwede yung ano, ano ba yung mga negosyo na alam nyo? Tulad na lang doon sa kanila Nicole. Di ba? Meron silang ano lang dati, ano lang yung binibenta nyo dati, mga barbecue lang, di ba? Until nagkaroon ng lugawan. So from a small business, Lugawan. yes, from a small business, nagkaroon ng Naon. mas lumaki or nagkaroon ng mas malaking tubo. Kasi nga, mas marami na yung binebenta nila. So yun yung mga pwedeng gawin. So paano ba mapapalago ang produksyon at kita ng individual na negosyante o mga bahay kalakal o establishmento? So, ang ibang kahulugan ng economics ay nakapokus sa pangkalahatang pagpapaunlad ng kalakalan, pananalapi at kagalingang panlipunan sa loob at labas ng bansa o sa buong daigdig gaya ng bilang 1 to 5. Ayan, hindi natin mahanap. So, tinatawag naman na macro. Ito na yung macro. Ang pangalawang sangay ng economics, ang pagtutuos ng pangkalahatang produksyon at kita ng lahat ng pwersa ng paggawa sa isang bansa. So, inulit ko lang, yung micro economics, yun yung pangmaliliit na negosyo. So, ano ba yung mga pwedeng gawin para mapaunlad mo yung or mapalaki mo yung tubo mo mula sa maliit na kita? That's it. Sa macro naman, yan na yung pangalawang sangay na mas malawak na, pangkalahatang produksyon na siya. So halos lahat na siguro ng area ng Pilipinas, and yan na yung mga nai-import natin. I mean export, I should say. So yun na yung mga na-export natin tulad ng kokwa and other more. I think marami naman tayong na-export mula sa ibang bansa. Pero halos ang tinatangkilik kasi ng Pilipino ay yung mga imported, tama? Imported na sapatos, imported na chocolates, di ba? Halos gano'n naman. Di ba? Pero sa tutusin, meron din naman tayong mga produktong ganoon. Alam nyo ba na ang kakao natin, yung chocolate natin, yung chocolate natin ay ino-import sa ibang bansa, binibili ng ibang bansa, and ginagawa nilang chocolate nila, and pagdating dito sa Pilipinas, yun na yung binibili natin. 'Di ba? So, parang uto lang tayo mga Pilipino na binibili ng ibang bansa yung mga produkto natin, and then pag binenta nila dito, imported na ang tawag. 'Di ba? Yun yung tinatawag natin na macroeconomics. So, pangkalahatang produksyon at kita ng lahat ng pwersa ng paggawa sa isang bansa at kasama sa pag-aaral sa sangay na ito. So, dito nakapaloob ang pagsusuri ng GNP at GDP. Ano yung GNP at GDP? Ano ang GND? GND? May idea kung ano ang GND? So mga may internet dyan, search ang GND. What is GND? Good News Translation. Ha? Good News Translation. Yung GND. GND, akala ko GNT. GND. GNT Next door. Express. Iba yun. Yung GNT Express. Sino nagde-deliver? Iba yun. Girl next door. Next door. GNP. Ano ba yan? Girl next door mo yung nandito. Baka GND yan. Girl next door. GND yan eh. Ako nga. Ano ang GNP? Gross National Product. Gross National Product. And ano naman GNP? Gross Domestic Product. Ulitin ko lang. Ang GNP ay Gross National Product. And yung
Ayan yung domestic and foreign output. Yan yung mga imported na tinatawag. Ano naman ang gross domestic product? Lokal na tinatawag. Yun yung mga lokal na tinatawag. Ayan. So mga paglago ng kita ng produksyon at ibang-ibang sektor at ang paglutas ng kahirapan gaya ng inilalarawan sa datos sa Aralin 1. Yung nakita nyo doon sa yung chart doon. So ang pagsusuri sa pangkalahatang kalagayan ng kalakalan sa pagitan ng mga bansa ay sakop din ng macroeconomics. So ulit yung dalawang uri ng economics. We have the micro and we have the macro. Ano ang micro? Ang micro ay Maliit. para sa Maliliit. maliliit na negosyo, paano mapapalawak. Ang macro naman ay para sa mga pangkalahatang production or malalaking production. So, pangkalahatang kahulugan ng economics, nagkakatulad ng mga definisyon ng economics kahit may iba't ibang sangay ito. So, ang punto ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao at sa paraan ng paggamit, alokasyon at pagpapalago ng mga yaman ng lipunan, itinuturing na pinakamalawak at formal na definisyon ng economics ay ang mga sumusunod. O ito dapat yung pinakakahulugan natin ng economics. Ang economics ay, basahin? Basahin? Ang economics ay? Katulad ng definisyon ng Ito. Ang economics, Ang economics ay isang agham? agham panlipunan na tungkol sa paggamit ng at alokasyon o pamamahagi ng mga kapos na pinagkukunang yaman. Or scarce resource. Upang makalikha Kalikha? ng pinakamahusay at dekalidad ng mga produkto at serbisyong makakatugon sa paparaming pangangailangan at hilig ng tao sa paraang pinakamatipid at pinakamabisa. Ayan. So ano nga ba yung mga natin, scarce resource na tinatawag? Gold. Scarce resource? Gold daw. Ha? Yan yung mga kapos or yung limited resources na tinatawag din natin tulad ng Gold. Gold. Gold? Gold daw, G-old. Yes. Scarce resource na rin siya kasi paubos na rin. Yes, sir. Ano pa? Ayan, so yung nagkakadakraf dito. So pag maliit ang resources, anong ginagawa? Kukulek. Ha? Kukulek. Ko-collect. Ano bang pwedeng gawin kapag maliit yung resources na meron ka? Gumagawa ka ng dekalidad or mas maganda, di ba? Umahanap ka ng paraan para mas mapaganda mo yung produkto or yung binubuo mo. At serbisyo na nakakatugon sa paparaming pangangailangan, di ba? Kapag kunti lang yung resources mo, mas pinapaganda mo yung serbisyo para mas maganda or mas mabenta mo siya ng mas mahal or something like that, di ba? So, ayan. So, economics ay isang agham panlipunan na natutungkol sa paggamit at alokasyon sa pamamahagi ng mga kapos na pinagkukunan ng lipunan. So, kahit yun lang yung definition natin, okay na. Basta, natutungkol sa paggamit ng alokasyon at pamamahagi ng kapos na pinagkukunang yaman. So, yung limited resources natin, kailangan niyang i-distribute. Di ba? So, hindi naman pwedeng dito lang sa sector na to, dito lang sa sector na to. Sa agriculture lang lahat ipamigay lahat ng pera. Di ba?
sa dito lang sa area na to pwede ibigay yung mga bigas. Hindi naman pwedeng ganon. So for example, 3 kilos lang yung bigas natin. I mean 3, ano bang tawag doon? 3 sako lang. For example, ganon, litan lang natin. Kunyari, 3 sako lang yung hindi, ganito lang example. Ganito example na lang. For example, si Farrell meron siyang isang hindi. Madamot si Farrell, madamot siya. Madamot. Si Corbin. Si Corbin, for example, may 1,000 pesos siya. Yun lang yung pera niya. For that day. So, anong gagawin ni Corbin? Parang siya yung magiging economics natin. Bakit? Siya yung magdi-distribute ng pera niya or ng pagkain para mabigyan lahat. That's the main goal of economics. Para mabigyan lahat ng kaklase niya ng pagkain. Something like that. So yung limited na pera niya na 1,000 pesos, dahil yun lang yung pera na hawak niya, yun yung ipapamigay niya naman at hati-hatiin niya para mabigyan lahat. Ganun ang kahulugan ng economics. Nakuha? Yes. So yun yung economics natin. Kailangan niyang hati-hatiin para maipamahagi yung limited na pinagkukunang yaman. Nakuha? Yes. Ay, nahulog yung cellphone ko. Yes. Yes. Ang galing ng cellphone ko nahulog. Oh. Ang galing ng cellphone ko nahulog. Sayang nahulog So, ka, sir. basahin ang mga suliranin at aspektong tinutugunan ng economics. At mamaya, atin itong tatalakayin mamayang alas 2:40. Tama ba? 2:40. Ayan, so meron tayong tatlo. Meron tayong tatlong suliranin na dapat tugunan ng economics. Ayan. So meron tayong tatlo. Basahin muna ito hanggang sa tandaan mo. Nang sa gayon ay mapag-aralan natin mamayang hapon, alas 2:40 or 2:40 this afternoon. So, that's it for now. See you this afternoon. I hope to see you all. So, basahin muna yung page 16 to 18. Ay, hindi. Mali pala. Page 16 to 20. Page 16 to 20, basahin muna yon para mapag-aralan natin mamaya. So, good. If you have questions, kung may mga katanungan, magtanong lang. I will be posting this video. Have a nice day ahead. Good luck. Peace out.